Ano siya, nananakit talaga siya. Hindi mo siya mabati sa umaga, tatagayin ka niya, sasabihin niya sa'yo, "Yais!" Sabi niya sa'yo gano'n. Ang problema, pinag-iinitan nila ako na tamad daw ako, ganun daw ako. Pero ang di nila alam kasi, ang trabaho ko dito, ano ako welder. Nagwe-welding ako ng kung ano-anong order ng mga tao. Kunyari, nag-order siya ng lamesa. Magagawa ko lamesa, stainless, polishing. Depende kung anong baka lang ipapagawa sa akin. Basta ang ano lang sa akin, kung ano yung utos sa akin ni amo, yun lang gagawin ko. Basta sundin ko lang siya, wala namang problema. Pag may mali ka naman, maiintindihan naman nila amo yun. Basta magawa mo lang siya ng tama at maayos. Kasi kung magtatrabaho ka ng hindi bukal sa kalooban mo, mahirapan ka talaga. Pero kung gusto mo naman yung ginagawa mo, at naglilibang ka, mas maganda magiging trabaho mo pag gano'n. Kasi siyempre, unang-una, nalilibang ka na sa trabaho. Tapos, kasundo po pa yung mga katrabaho mo. Siyempre, hindi ka na makakaranas ng kahit anong hirap niya. Kasi lahat naman ng company, may mga pasaway. May mga katrabaho na, siyempre, may mga katrabaho na hindi maganda, hindi maayos. Siyempre, baliwalay mo na lang yun. Kung saan ka nalilibang, yun ang gawin mo para di mo mamamalayan, makakarating ka rin kung saan ka man gusto mong pumunta. Dito sa amin, ang bahay namin, may bayad naman. Kasi, pag nakapunta ka ng Korea, depende sa magiging amo mo, depende sa magiging boss mo, kung ano yung magiging kalagayan ng living expenses mo dito sa Korea. Sa akin kasi may bayad 100,000 won. Pero ano na yun, tubig, kuryente na yun, tsaka luto. Pero sa internet, siyempre, kaya lalabas-labas ka, may sarili ka internet. 2 beses na ako na-attempt na umalis dito. Kasi nga, sabi ko nga, di ba, mahirap ang trabaho dito sa Korea. Lalo't welder ka, usok, pawis, yung singaw ng init. Tapos sa department pa namin, ang bubong namin, lona. Siyempre, yung init nun, tsaka lamig. Kaya nag-isip ako na magpa-release. Kasi tapos dati, masama patingin sa akin, masama daw. Sabi sa akin, napunsaran daw ako. Kaya napilitan akong magpaalam na magpa-release, ganyan, ganun. 2 beses yun. Kaya ang ginawa nilang adjustment sa akin, imbis na magpa-release ako, bawasan nila yung yung overtime ko. Kasi dati, nag-overtime ako hanggang 1:00 ng madaling araw. Paalam ako magpa-release, ginawa nilang nila hanggang 10:00 na lang ng gabi yung OT ko para sa ganun, hindi ako mahirapan. Tapos, binili nila ako na equipment na cart na umaangat para sakali hindi ako mahirapan. Siyempre, sa lahat naman, para makarating dito, kailangan mo mag-aaral. Mag-aaral ng Korean language. Kasi doon pa lang sa Taiwan, nag-aaral na ako ng Korean language para, siyempre, gusto ko makapunta rito at makapagtrabaho. Tapos, nung time na nag-aaral, nag-register ako, hindi ako pinayagan ng DMW kasi nga sa mahigpit nilang patakaran na dapat 6 months pag nagpa-register ka. Kaso yung passport ko kasi 4 months na may expired na siya, kaya di ako pinayagan. So ngayon, kinausap ko sila, sabi ko, baka pwede na payagan na lang kasi nga. Ang dating ng bago kong passport is 22. Ang registration is 21. Kaya na-delay lang ako ng 1 araw. Kaya tinawagan ko sila na baka pwede ganun. Hindi sila pumayag. Kaya sabi ko, kayo na pong bahala kung hindi pwede, kung ano talaga yung mga patakaran nyo. Tapos, nung nag-pray lang ako, nagdasal lang ako, sana mapayagan ako. Tapos, nung paglabas ng mga papel na mag-e-exam, doon ko na pwede pala ako mag-exam, nakapag-exam ako. Kaya yun, sa awa ng Diyos, nakarating ako dito. Siguro yun talaga yung plan sa akin ni God para makarating dito. Siguro, lahat naman siguro ng mga nagtatrabaho sa Korea may mga bad experience eh. Sa akin naman, ang bad experience ko, hindi naman totally malala. Dati kasi sa mga Koreano, yung trabaho kasi pag binigay nila sa akin, papel lang tapos ako na maghahanap ng mga kailangan ko mga materyales. Ang problema, pinag-iinitan nila ako na tamad daw ako, ganun daw ako. Pero ang di nila alam kasi kung gaano kahirap yung trabaho ko kasi ang trabaho ko kasi dito, welding assemblist ako dito. Nag-a-assemble ako ng kung ano mga order ng mga customer. Siyempre, ikaw ba, bibigyan ka ng papel tapos bubuhin mo. Wala silang ibibigay na detalye kung ano yung gagawin. Tapos sasabihin nila masama ka pa. Yung dati kong kasamang Koreano, yung nag-OT siya doon lang sa loob ng office. Tapos natutulog lang. Pero kami, nagtatrabaho kami, nag-grinder, nagbabapping, nag-assemble. Sa amin lahat yun, 2 lang kami ng Pinoy na kasama ko. Kaya nga dati, binala kong umalis eh. Lumipat ng ibang company. Kaso hindi nila ako pinayagan. Dati, yung matandang kasama namin Koreano, nananakit talaga siya. Hindi mo siya mabati sa umaga, tatagayin ka niya. Sasabihin niya sa'yo, "Yais!" Sabi niya sa'yo gano'n. Natagayin ka sa leeg, pero hindi naman yung tinutuloy. One time na tinamaan niya ako eh. Nung pinitik niya ako sa ulo. Hindi ko alam kung bakit eh. Yung parang bigla niya ako pinitik dito, tagal lumagutok. Sa sobrang galit ko, siyempre, bawal naman natin saktan ng mga Koreano. Sobrang galit ko, kahit tag-i-snow, doon ako tumambay sa para may masmasan lang ako. Madalas kasi gawin dito, pali-pali, mga ganon. Pero pag gano'n naman, kailangan lang, sundin mo lang sila, tapos gawin mo lang yung mga inuutos nila. Pag gusto mo talaga makasundo yung mga Koreano, siyempre, ang gusto lang naman ng mga Koreano, sundin mo sila eh. Wala naman silang ibang gusto. Sundin mo sila, gawin mo yung inuutos nila ng maayos, na maayos ang trabaho
mo, tapos pakisamahan mo sila. Yun lang naman ang gusto nila ang pakisamahan sila. Tapos parang ang gusto kasi nila yung ibobosing-bossing mo sila Siyempre, abutan mo ng konting kape, abutan mo ng tinapay, mga ganun lang para makasundo mo sila. Naipondor ko. Ano naman, medyo marami-rami din kahit papaano. Yung bahay namin napaayos ko. Yung bahay namin sa Baras, nakapagpondor din ako ng lupa ko na 400 square meters na napatayo ko ng bahay. Tapos nung umuwi ako, yung sincere na perang nakuha ko, pinambili ko ng lupa. Tapos ngayon, nagbi-business ako na trucking. Sa awa naman ng Diyos, meron na akong 4 na truck na kumikita naman ng maayos. May sarili din ako sasakyan. Tapos yung bahay ko, tsaka bahay ng asawa ko, nagkaroon kami ng maraming lupa, tsaka 2 bahay. Tapos 4 na sasakyan, tapos business. Ang sad ko dito sa company ko is basic lang. Pero siyempre, sa tagal ko na nga dito, may dagdag na akong 500,000 won na pumapatak na 20,000 pesos. Pero pag sa nag-OT ka naman, siguro pumapalo ako ng mga 120 to 150. Ang bago lahat, kailangan natin, pag pumunta ka sa Korea, pumunta ka sa ibang bansa, kailangan focus ka na kailangan mo mag-ipon. Kasi ang goal ko talaga is makapagtayo ng business. Bago man lang ako mag-for good. Kasi siyempre tayo, hindi naman tayo pabata, patanda tayo. Kaya dapat habang tumatanda ka, iniisip mo kung saan napupunta yung mga pera mo. Kaya ako kasi, ang ipon ko talaga, ipon, business, kahit may konti akong pera, tago ko agad sa business, ipon ko agad, pinapaikot ko lang siya hanggang sa lumaki na lumaki. Kunyari, nagkapera akong 300,000, ibibili ko siya ng isang sasakyan na truck, tapos ipambi-business ko para yung perang naipon ko, umiikot dun sa business na yun para lumalago. Kasi ang pangit niyan, pag nag-ipon ka lang, nandiyan lang yan, pag nagastos mo yan, mawawala rin. Kaya dapat talaga, magkaroon ka ng business na makakapagpaikot ng pera mo. Pagod na ako sa trabaho, na-stress na ako. Ang una ko ginagawa, nagtatanim ako ng halaman. Pag namunga na siya, siyempre, ako lang naman ang kakain, tsaka mga kasama ko. So, sobrang dami niya, ginagawa ko, pinamimigay ko na lang. Para, siyempre, nakatulong na ako, nawawala pa stress ko. Para lang naman magkaroon ka ng paglilibangan, magtanim ka, kung maghanap ka ng mga bagay na kaya mong paglibangan. Tulad ko, nagtanim ako. Sa una, kamatis lang. Ngayon, marami na, kamatis, talong, mga ganyan. Ganyan yung mga yung mga tanim ko Yung mga tropa ko, tropa nila, tropa doon. Binibigyan ko na lang sila, tapos pinapadalan ko sila ng gulay. Meron pumunta sa akin mga Pinoy para kumuha ng gulay. Minsan nga, may sasakyan sila. Tapos, ang nakukuha nilang gulay, minsan 2 box, 1 box. Pero yun talaga, libre lang talaga yun. Kasi siyempre, kesa masiraan ako ng gulay, magbulukan ako ng gulay, mas maganda ipamigay ko na lang kaysa naman masayang. Siyempre ako, nagtatanim ako. Siyempre, ako nang nasasayangan ako ng gulay. Siyempre, mas magandang pamigay ko sa mga gusto kaysa naman mabulok dyan. Siyempre, ang pangarap ko mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Di ba, mahirapan ako dito para sa kanila. Tulad niya, mabigyan ko ng magandang kinabukasan yun. Kasi sa totoo lang, galing ako sa mahirap na pamilya Yung talagang isang kahit isang tuka Kumbaga, yung naranasan ko, ayaw ko nang iparanas sa anak ko. Siyempre, kahit sino mo magulang, di ba, ayaw ko nang iparanas yun. Kaya nga, nagpususmikap ako dito para mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Para sa ganun, kahit papaano, hindi sila maliitin ng ibang tao. Ang best experience ko, parang wala naman yata. Pero para sa akin, kasi yung experience ko dito nung nagkaroon ako ng bonus. Yun, kasi siyempre, working hard nga. Sabi nga, di ba, nagtatrabaho ako ng maayos, binibigay ko yung effort ko. Pero nakita ni Amo yun sa akin. Kaya nung binigyan niya ako ng bonus na 1 million won, yun, natuwa talaga ako noon. Tapos pinadala ko yun sa pamilya ko. Yun yung pinambili nila ng tamang-tama sa Pasko, pinang Noche Buena, tsaka ng blessings yun. Kung pupunta ka sa Korea, wag mong iisipin na na magaan ka agad ang trabaho mo. Kasi siyempre, lahat naman ng trabaho, mahirap yan. Magiging madali lang yan pag nakabisado mo at nagawa mo ng lahat. Kasi akala ng ibang tao na pag nakapunta ka ng Korea, ganun na, madali na, kikita ka na ng malaki. Hindi, marami kang kailangan sakripisyong gagawin. Akala nila madali, pero pagdating doon, susuko sila, magpaparelease. Kasi hindi naman lahat ng trabaho pare-parehas sa mga nakasanayan mong trabaho sa Pinas. Tulad ko, electrician ako, electrical ako, pero napunta ako sa welding, di ba? Hindi ko siya alam kung paano mag-welding. Pero dito, natutunan ko siya. Kasi mahirap mag-adjust. Ang ginawa ko adjustment is, siyempre, gusto ko matuto para hindi magsisi sa akin yung amo ko na ako yung pinili niya. Siyempre, nagano ako, yung parang nagbida-bida ako. Hindi naman sa nagmamayabang, nagbida-bida, ganon. Lahat ng nagwe-welding dyan, lahat yun inusisa ako. Tinitignan ko mabuti, pinapanood ko. Tapos pag hindi ko maintindihan, tanong dito, tanong doon. Siyempre, para makapag-adjust ako ng kung ano yung tama, kung ano yung mali. Kasi hindi naman porket na alam mo na, alam ko to, ganon na lang ako. Hindi ganon. Kasi kailangan mo talaga mag-adjust. Kailangan aralin mo lahat. Ang wish ko lang sa pamilya ko, siyempre, sa isang pamilya kasi kailangan talaga tiwala. Kahit malayo kayo sa isa't isa. Tulad ko, long distance relationship kami ng girlfriend ko. Nasa Taiwan siya, nasa Korea ako. So, tiwala talaga ang ko. Kaya sabi ko sa kanya, hanggat kaya ko, hanggat malayo tayo sa isa't isa, kailangan natin magtiwala sa isa't isa. Magtiwala ka sa akin na makakarating tayo sa paroroonan natin ng masagana at maayos.